playing field. Doon tayo sa pantay ang laban. Hindi yung duduru-duruin nyo kami dyan, gagamitin nyo yung privilege ninyo, aabusuhin ninyo, gamit ang pera ng bayan kung saan kami rin ang nagpapasweldo sa inyo. It can't continue like this. Yun. Hindi po pwedeng ganun. Someone has to say something. Kaya tandaan po ninyo mga kababayan, nandito kami sa harap ninyo. We are not afraid to fight. In fact, dati, kanya-kanya kaming diskarte. Now, they banded us together. And we will speak with one voice. A voice that will ring in every Filipino's mind. We will fight and we will win. Mapupunta doon tapos matatrap lang tayo, di ba? Ako naman po ay doktor, wala naman tayong mga masamang intensyon. So hindi po ako karapat-dapat na itrato ng ganyan. Nang ito, ilang beses na tinawag kami na or may pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo vloggers, and narco vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw tall armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi ay maaaring makonsider na libel. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Alright, Reaction TVBS, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon ha. Ito po, maraming salamat sa lahat po ng mga nag-subscribe kanina lang at umabot na po tayo sa 400,000 strong subscribers mga kareaksyon. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Lahat po ng mga nag-subscribe, palakpakan. Malapit na po tayo dun sa target natin. Ano po yung target natin? 1 million subscribers mga kareaksyon. 1 million subscribers. Para makapunta na po tayo ng Davao, ibibigay po natin ng personal sa ating Pangulong Duterte ang ating silver play button at kung makukuha po natin ang ating gold play button, bago po ang eleksyon ay ibibigay din po natin sa ating Pangulong Duterte at isusulat din natin ang pangalan po ni VP Sara Duterte. So huwag na po nating kaligtaan. Like, subscribe, and share. Ito na po mga kareaksyon, ito na. Pinatawag ko po si Dr. Richard Mata ba to? Richard Mata. Tinawagan ko rin si Atty. si Tio Moreno. Marami pa po tinawagan iba't ibang mga vloggers na pinatawag niya sa Kongreso para magpapaliwanag po sila dito sa Reaction TV Beats. At yan po ay joke lang. Namo! O sino yun? Si Abante, ayan o. Namo! Oh. Si Abante po yun, si Abante. Namo! Oh. Anyway mga reaction, pakinggan po natin si Dr. Senador Richard Mata. Ito po. Alright. Hello! Alam po ninyo kung ano ang nangyari Ang nangyari, magbabackfire ito sa mga TRICOM na yan, Tuadcom, Quintacom na yan. Bakit? Parang ginawa po nila. Dati po kasi yung mga vloggers yan, magkakaiwalay yan. Hindi naman talaga nag-uusap-usap ang mga yan. Kanya-kanyang diskarte kami. Ngayon, pinag-isa sila ngayon. Nasa Supreme Court lahat sila, oy. Abante, pakinggan mo to. Namo! Oh. Oy, Barros. Oy, si Dan Fernandez. Namo! Anyway, ito po. Pakinggan na po natin wala pong kukurap. Ganda ng camera. Sige kang camera ay. Ha? Nice Gwapo, no? SLR ba? O ano siya mo? Automatic naman Support for Senator. So, nandito tayo ngayon, Supreme Court. Hindi kami umattend doon sa hearing. Di ba nung Sunday sabi ko pupunta ako, nagkumuha na ako ng ticket para umattend ng hearing. In-advisean ako ng lawyer
na one day lang kasi yung letter dumating sa akin. And then questionable kasi no kung ano mangyayari, no. I also need to protect myself and also my family. Kasi maganda naman yung letter, no, parang ini-invite ka as a resource speaker. Ilang beses na ako na-invite as a resource speaker sa Senate. So normal sa akin yung ganon. Pero biglang lumabas yung 40 na vloggers na majority or all pro Duterte. So ang question doon, am I invited as a speaker or a respected speaker, or is it a trap? Diba? Kung if I'm accused of something, dapat ilagay sa letter ano yung mali ko, anong post ang aking mali, ano ang fake news ko, para naman ma-explain ko at siyempre pag-aralan namin ng abogado kung fake ba yun. Wala naman sa letter. So para bang ang nangyari, para bang invitation pero trap ang ending. Pwede tayong makontempt. Kaya pasensya doon sa nag-expect na nandun pa ako sa HOR, pero hindi po ako pumunta dahil nga yun po ang advice ng lawyer. Kaya ngayon yung 40 po ay nagkaisa. Yan po kami dito ngayon. Ayan kami, interview kami ng media. Pumunta kami ngayon ng Supreme Court, no? Nag-file kami for protection for ourselves. Dahil lahat po tayo may karapatan. Kahit sinong tao may karapatan, lalo na ang walang kasalanan. Dahil ang isa po na nililink sa amin, which is very weird and very funny, is meron daw pogo or mga Chinese or narco na nagfa-fund para sa mga vloggers, para siraan ang mga congressman. I mean, ang layo ng dalawang topic na pinag-isa nila para lang of course na matarnish yung aming image kasi nga election na. Alam kasi nila na ang boses namin pure, na kung anong sasabihin namin ay baka hindi na sila mananalo. Pero hindi naman namin kasalanan yun eh. Kung hindi na sila gusto ng tao, kasalanan nila yun. So, kami nadamay na lang dito. Isipin nyo, may pasyente pa ako, nagpaalam na lang muna ako. Siyempre, kailangan kong panindigan ito, paglaban ito, dahil kailangan ko din ng proteksyon ng Supreme Court. Kailangan po ipaglaban natin ang karapatan ng tao kasi ang natatapakan na dito yung tinatawag nating freedom to speak, no? Freedom to speak. Kasi po ang freedom of speech, yan po ang thermometer ng good democracy. Dapat ini-encourage ang lahat ng taong magsalita. Kung gusto nyong magmura, magmura kayo. Dahil freedom po yan, dahil demokrasya po ito. Kahit iba-iba yung ating pananaw, ano po, that is allowed because may demokrasya po. O, narinig mo yun, Abante? Kung gusto mo raw magmura, magmura ka, oh. Namo, Oh, nagmura ka. Nagmura nga si Abante, oh, pag ninyo. namo. Oh. Ayos ka, Abante, ah. Kumusta ka na, Abante? Namo. Kung ayaw mo yung sinabi ng isa, then make a statement. Ganun po talaga ang demokrasy. Inaalaw yan. Natural po kung maraming napupuna sa inyo, siyempre, talagang magsasalita na ang mga tao. Kami dito, hindi po namin ini-influence ang mga tao. Ini-echo lang namin ang mga saloobin ng mga tao. Kaya, nagba-viral yung sinasabi namin. Kasi kung mali-mali naman yung post namin about sa mga corruption, hindi naman magba-viral yun eh. Ito totoo kasi na puro na lang sila politika. Ngayon, kami natuloy ang masama. Sila lang naman yung gumagawa ng puro politika eh. So kaya andito po tayo sa Supreme Court. Ayan. Supreme Court po yan. So God bless po dyan sa lahat, no? Si Mel, Marvin, Lian, Miko, Mary Cherry, salamat ha, kasi
Alam ko maraming nagko-comment na, Dok, bakit wala ka doon? Sabi mo, pupunta ka. Pupunta talaga ako. Kaya lang, siyempre, hindi po ako abogado. Lahat po tayo tatanong sa abogado. Yun po ang advice ng abogado. So, nagpa-follow lang po tayo. No? Mahirap naman po tayo na mapupunta doon tapos matatrap lang tayo. Di ba? Ako naman po ay doktor. Wala naman tayong mga masamang intensyon. So hindi po ako karapat-dapat na itrato ng ganyan, no? So actually nag-send po ako ng letter kahapon, kanina via email, sabi ng lawyer ko hindi ako maka-attend dahil 1 day lang po ang notice. And then questionable yung purpose. So maganda yung aking letter, walang pagmumura. Pero nag-ano po sila demand sila ng show of cause. So parang namasama patuloy dahil hindi lang ako nag-attend. Pero kung sa Senate, kung sabi kong hindi ako maka-attend sa mga invitation nila, okay lang naman po, no? Dahil ganun po talaga dapat ang mga resource speaker. Pag hindi maka-attend, hindi po 'yan pinapanish. It's okay po, no? Lalo na kung walang kasalanan. Kung may kasalanan, isalin niyo po sa letter ano yung kasalanan. Ako po, hindi ko po alam anong kasalanan ko. Except lang na may 2.6 million followers ako. So, kailangan nila i-tarnish din yung aking image dahil nakaka-influensya tayo ng tama. So, salamat po dyan sa nakaintindi. Salamat po sa mga sumusuporta. God bless po. At meron pa kaming press release mamaya po. At antabayanan nyo na lang po. God bless po. So yun po si Dr. Mata. Di ba? Yun ang sinabi niya. So anong masasabi mo doon na Abante? Namo. Abante, wag kang magmura. Nagmumura ka na naman eh. Namo. O sa tingnan po ninyo, nagmumura si Abante. Namo. Oh, tingnan. Namo. Nagmumura po. Nagmumura po si Abante, mga ka-reaction. Namo. Anong gagawin natin? Ayan ito, pakinggan po natin si Attorney Trixie naman ngayon. Ha? And certiorari with prayer for temporary restraining order para and certiorari with prayer for temporary restraining order para i-prevent yung proceedings at saka yung pagdinig at yung pagpapatawag sa atin dahil ito po ay nakakaliit ng democratic space natin. Gusto nilang i-control maliwanag sa privilege speech kung ano, ito yung pinagbasihan po ng pagdidinig na ito. Sa privilege speech ni Congressman Barbers, maliwanag na mayroong pinupuntirya na ilan sa mga social media influencers na tinatawag nila. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas na pinagbabawal ang ganitong klasing batas at maaaring idulog ito sa Korte Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Ang mga vloggers dito ngayon, kasama po ako, ay mga tinawag sa Kongreso. Ngunit, bago nangyari po ang lahat ng ito, ilang beses na tinawag kami na or may pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo vloggers, and narco vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi ay maaaring makonsider na libel. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Nakikita din po natin kasi na may pang-aabuso sa kanilang power ang ilan sa ating mga representante sa Kongreso. Ngayong araw na ito,
mayroon pang patama tungkol sa aking pagiging abogado na hindi dumating sa pagdidinig nila ngayong araw na ito. Ang tingin ko dito, not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon. At base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila, naka-show cause order na po ako at pinag-aaralan pa daw nila kung paano sila or kung maaari nila akong filean ng disbarment case. Ano naman po ang kinalaman nun dito? With all due respect, ako po ay sumagot sa kanilang imbitasyon at ako po ay nagbigay ng dahilan kung bakit wala ako doon. Isa doon ang pagtatanggol sa aming karapatan magsalita at magpahayag. Kung hindi po enough ito, hindi dapat penalty kagad ang ini-impose o pananakot ng paggamit ng administrative cases laban sa amin. May paraan naman po para sila po ay magmukhang fair man lang. Sa ngayon, ang nakikita namin, dahil sa ikli ng pasensya, dahil sa binibigay nilang space para sa kanilang galit at personal na feelings, paano po kami mag-a-attend dyan despite all their claims na hindi naman ito pag-attack o hindi naman daw kami papagalitan doon sa kanilang bahay. Ika nga nila. It's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa mga sa doktrina na nasa Korte Suprema. So yun po, sinabi po ni Attorney Trixie. Yan po. So nagpunta po lahat ang mga idol nating mga vloggers diyan sa may Supreme Court. Namo. Oh, ina mo rin. Ito po mga kareaksyon. Ito naman, itong kanilang pakinggan naman natin dito si Attorney Glenn Chong tsaka si Joey DeVaber. Good afternoon, everyone. My name is Tio, but of course, Hello everyone. Good afternoon. My name is Joey Cruz, also known as Joie de Vive. Yeah, French name. Ayan. There are several revelations today, and it confirms our hunches that the goal of the House of Representatives, the joint committee that handled the committee hearing, calling us to appear, to share our knowledge to share our knowledge on matters that were raised by Rep. Barbers last December 4 and December 16. Saying that there are makapili vloggers, narco vloggers, and vloggers being paid by Pogo operators. On December 16, Rep. Barbers called on law enforcement groups to investigate malicious vloggers and trolls and to act on any cyber crime that they would see. Very clear. The goal of the House of Representatives is to silence us, put us in jail, or if not, cite us in contempt, and God knows gaano kami katagal ilalagak dyan sa facility ng HOR. Worse, baka dalhin kami sa facility ng regular jail. And that is something that I cannot accept. Unang-una, yung mga subject matter na nilatag nila na sabaw. And, the message is this. We are not stupid. We are common citizens, but we are not stupid. Many things that were revealed today, how power tripper
the House of Representative members in that committee, including Rep. Benny Abante, who, by the way, wanted to, open the conversation of me being put in contempt, being cited in contempt, merely because I mentioned that I have no knowledge about being a paid vlogger by drug money or POGO operators. Nothing to share. And if I have nothing to share, I am of no use to whatever goal that you wanted to achieve in that committee. This actually revealed a very, very nonchalant attitude of our House of the members of the House of Representatives. Wala kayong pakialam sa pera namin. Imbis na hinahanap nyo kung sinong naglagay nag-fill in ng blanco sa bicameral committee para magkaalaman tayo dito kung paano nyo binuo yung 2025 national budget, ang namin. Is that fair? Now, again, it's very clear. This is harassment. This is to silence us. This is really to make us feel intimidated and for us not to talk about public issues. And it can't happen. As a private citizen, ang bala na lang natin, boses natin. And they want that taken away from us, from me. Of course, you have all the resources. What do I have? Me and my mother. And you're going to use your privileges in the House of Representatives para takot-takutin ang taong kagaya ko? Now, ordinarily, I know that it's easier to fold. It's easier to choose that route. But we realize, yung mga taong kasama ko dito, we realize that if we are going to fold, they are going to do what they are doing to everyone. Why? Because they have done this to retired generals, to men in uniform in active service, to the Vice President of the Philippines, to us vloggers, and they are not going to stop unless we stand up and confront this in the proper forum. So that is why we decided to bring this in a place where there is a level playing field. Doon tayo sa pantay ang laban. Hindi yung duduru-duruin nyo kami dyan, gagamitin nyo yung privilege ninyo, aabusuhin ninyo, gamit ang pera ng bayan kung saan kami rin ang nagpapasweldo sa inyo. It can't continue like this. Yun. Hindi po pwedeng ganun. Someone has to say something. And we were put... Alam niyo po kung anong gusto ko dito kay Madam Joey de Bebre o hindi ko alam basahin yun, ang hirap. Madam, alam niyo kung anong gusto ko sa kanya? Very very raw. Alam niya, sasabihin niya, alam niya ang kanyang posisyon, alam niya ang pinanggagalingan, alam niya ang pinanggagalingan ng kanyang mga sinasabi. Kaya salute sa iyo, madam, ha. Kaya lang kung Abante, ito yung sabi sa iyo, eh. Namo. Oh, yun. Oh, ano masasabi mo doon? Di ba? And an opportunity to react. And sabi ko nga po kanina, pinag-isipan po namin ito. Alam po namin na hindi ito madali. But when an opportunity like this happens, it's very important to do the right thing. And I hope a lot of you will also protect your freedom. Every single Filipino should know the abuses of some of the members of the House of Representatives. Every single Filipino should know how the budget, taxes na pinaghihirapan natin araw-araw, pinagtatrabuho ng tama at patas, ay binababoy dyan sa Kongreso. And
these are the things that we should all talk about, discuss, and demand transparency and accountability from the people who call shots. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Nung nirelease po sino ba to? Si Dan Fernandez yung listahan na nandun yung pangalan namin. Meron siyang statement doon and it was quoted. Filipinos have the right to know the truth. We must protect them against our fellow Filipinos who spread misinformation that caused fear and division in our society. In other words, nung nilabas nila yung listahan, they already labeled us as purveyors of misinformation. Nakapatak na sa noon namin yun ng mga fake news kami. O gumagawa kami ng fake news. And that's why we are here. Because we want to tell the world that we are not. Hindi kami funded by Pogos. Hindi kami funded by drug lords. You better ask Marcos. Because he can probably tell you na mayroong connection siya sa Pogo at saka yung mag-asawang Marcos na yan. Yung despicable 2 na yan. Oh. So, you see, when the day comes that you will invite me, I will tell you, hindi ako tatakbo. I don't run from a fight, I will dig in. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, members of this TRICOM. I will bring documents and allow me to speak. Because even if that is the inconvenient truth, that is the truth. Lahat kami rito, hindi namin alam kung paano gumawa ng fake news. We only tell what's the truth, even if it is inconvenient to those who are in power. So mga kababayan, tandaan po ninyo, tingnan po ninyo, pag pumunta po kami doon, kinaladkad po ninyo, tingnan po ninyo, pag pumunta po kami doon, kinaladkad kami doon, you see how they will treat us. Observe, tingnan ninyo how they will treat us. How they will disrespect us. How they will remove our dignity. Kasi kung gagawin nila yan sa amin, gagawin din nila yan sa inyong lahat, 120 million Filipinos. Ginagawa kaming example to instill fear sa lahat ng Pilipino para manaig sila and they will remain in power for as long as they want. That's how hungry they are. Ganyan sila kaganid, ganyan sila uhaw sa kapangyarihan. All of them. Kaya tandaan po ninyo mga kababayan, nandito kami sa harap ninyo. We are not afraid to fight. In fact, dati, kanya-kanya kaming diskarte. Now, they banded us together. And we will speak with one voice. A voice that will ring in every Filipino's mind. We will fight and we will win. We will fight and we will win! Maganda po yun. Magandang panguling yun. Sa lahat ng Pilipino para manaig sila and they will remain in power for as long as they want. That's how hungry they are. Ganyan sila kaganid, ganyan sila uhaw sa kapangyarihan. All of them. Kaya tandaan po ninyo mga kababayan, nandito kami sa harap ninyo. We are not afraid to fight. In fact, dati, kanya-kanya kaming diskarte. Now, they banded us together. And we will speak with one voice. A voice that will ring in every Filipino's mind. We will fight and we will win. They revealed my real name na. I'm Alex Destor po. And I'm one of those few people who have not really received a formal posted my name sa media, and that's the only time I was made aware that I'm included on those 40 social media users that are invited by the House of Representatives on their probe about fake news. So, since wala akong natanggap na formal invitation, I asked Joey to show it to me, and I found out that the purpose as to why they're having the probe
to begin with is due to the privileged speech of Ace Barbers, labeling paid and bagong makapili. There is no discussion as to what constitutes being a bagong makapili, or there is no proof showing that we are paid by narco politicians or even Pogo. I myself has no any link with Pogo operators, so how can I possibly be paid by them? So that's the first question I biglang nagbago. Ang privileged speech ni Ace, eventually, they changed the subject matter to fake news, which I myself is irrelevant. Why? Because in the first place, I am not writing news. I am writing my political opinions, which is within the constitutionally protected speech natin. So yun, tinatanong ko din, dapat they should clarify what constitutes fake news and how does it differ to political opinions. Because if they regulate fake news by targeting us who are only writing our political opinions, they are indirectly suppressing our freedom of speech. Tama? Kasi they are converting our opinions as news. So that's the harm that I have seen sa probe ni Dan Fernandez about this subject matter. Secondly, Maria Ressa, a Nobel Peace Prize awardee in 2021, she was caught lying in the international media saying that ABS-CBN has 11 million employees. Why is she not invited? Her inputs, her knowledge about fake news sana ay the best tool for the HOR to craft better policies or to regulate well the use of social media platforms or experience. Secondly, last year, Richard Hidarian, he posted that by December, the ICC will arrest former President Rodrigo Duterte. It did not happen. Does that constitute fake news? Now, if it does constitute fake news, why is Richard Hidarian not invited by the HOR? Ito yung point ko. If the HOR is really serious on their probe about fake news, why are they only targeting pro-Duterte voices? So this, I think, in my own opinion, is a targeted political maneuver. We know for a fact that within the week, the SecGen will transmit the impeachment raps against VP Sara, the 3 impeachment raps against VP Sara. Secondly, just this week, they declared food emergency. And just today, the Supreme Court notified Speaker Romualdez, Chis Escudero, Senate President, and the Office of the President to comment on the petition filed by Attorney Vic Rodriguez and Congressman Ungab about the GAA, the blank spaces. Now, if you look at the timing, it's very glaring. They are trying to silence us so that we would not be able to write about all these important issues. So this is not just about what we did right now, the filing of petition in the Supreme Court is not evasion of, or we're not evading accountability. We are fighting them because we don't want to be ruled by felons. You know what I mean? Because kanina lang, ang ano ni Joey, ang letter pa lang niya, contemptible na. So is that their goal? To contempt us? On their invitation, ang sinabi nila, we will invite you because we need to hear your knowledge about the subject matter. Now, how come
na ang maging basihan nila ay yung for contempt is yung letter ni Joey. If they really want us to share our knowledge about fake news, then dapat, di ba, they should hear us. There should be no threat of us being cited in contempt. We are private individuals. We are not politicians. We are working on a daily basis. So with them detaining us or with them setting us in contempt, they are also cutting our ability to earn. Or they are suppressing, aside from suppressing our freedom of speech, they are also parang attacking our our personal life. Dito po kasi mga kareaksyon, nagkaroon po ng press conference kanina na nagsama-sama. Ito po yung mahirap na mangyayari sa side po ng mga TRICOM na yan. Dahil nagkaisa na po ang mga vloggers ngayon, hindi na sila watak-watak, lalo po silang mahirap kalaban yan. Isang boses na talaga yung mga yan. O ito po, tuloy po natin ha. So yun lang, because we are private individuals. So, for me, to wrap up everything, this is a targeted harassment. This is a targeted political maneuver. And this is not really about fake news probe because they already did this in 2017, 7 years ago. They should have, implemented better rules and regulations now, but they did not. So now, they are sparkling this conversation again because they are trying to hide or conceal something that's better or Wala, narinig niyo, TRICOM. We will fight and we will win. Yan ang pagkakamali ninyo. Magbabackfire at magbabackfire sa inyo yung ginawa ninyo yan, ha? Gusto ninyong gipitin ang mga vlogger na katulad namin? Gusto ninyo kaming patahimikin? Bakit? Yung mga bunganga ba ninyo, perfect yan? Hindi ba minsan nagkakamali kayo sa pagsasalita ninyo? Nasasaktan ba kayo sa sinasabi namin? O yung mga vlogger ninyo, mga inutil, walang kaya, puro kasinungalingan na sinasabi nila, kaya hindi sila pinaniniwala ng taong bayan. Naniniwala po ako mga kareaksyon kung tayo po ay hindi pinaniniwala ng taong bayan, kung ang mga vloggers na pro-Duterte, pro-Philippines, hindi po sila pinaniniwala ng taong bayan, hindi po tayo papansinin ng mga inayupak na yan. Pero dahil po pinaniniwalaan tayo ng taong bayan, at dahil karamihan sa taong bayan ay nasusuka, marinig pa lang nila ang pangalang Tuwadcom, Gunggongcom, Kinta, yung Lintacom, tsaka itong Tridorcom na to. O ngayon, tignan natin sa mga susunod na araw, yung gagawin ninyong show cause order na yan. Mahirap kasi yung ginagawa ninyo, sinusupil ninyo yung freedom of speech. Kung ayaw ninyong masaktan, kung hindi nyo kaya ang init, lumayas kayo sa kusina. Duterte! 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 Syukran. God bless you all. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay si Pangulong Duterte. Mabuhay si VP Sara Duterte. Pagpalain tayo lahat ng pong may kapal.